So, meron din tayong mga kaibigan na LGBTQIA+. Yes po. As a Christian, bilang Kristiyano, i-share lang natin yung grace and love ng Lord. Don't condemn them. Kasi, oo, ayon sa salita ng Diyos talaga, ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae ay walang parte o hindi makakapasok ng kaharian ng langit. Kakausap natin sila, mapaalalahanan sa goodness and truth ng Panginoon in a right way ng pakikipag-usap. Okay yun. Pero kapag sila na mismo agad-agad nagre-refuse, wag natin ipilit. Instead, ipag-pray natin. And tayo, meron tayong ginagamit, bless, help, and serve. Pinag-pray natin sila, binibless natin, hini-help, and siniserve. Hanggang sa sila na mismo, si Lord naman kasi yung nagkukonvict. Bilang Christian, hindi tayo yung yung magkukonvict ng puso, magbabago sa kanila. Si Lord pa rin ang magbabago sa kanila. Next question agad. Sige. Ano ang next question? Ano naman po, about sa family, the same problem lang din po. Paano po Usapang pamilya tayo Kasama kasi yan sa nakalist sa Payo Center na pag-uusap, usapang pamilya. Yes. Which is one of the most topic na painful pag-usapan or pinaka-sensitive din pag-usapan. Anong tanong? Ayun po, I started out po kasi bilang Christian, last 2024 po. Yan, yun po. And simula po noon, ramdam ko po yung pagbabago. Siyempre po, kasi iba talaga yung buhay ng may Christ kasi you will think of impossibilities na posible na, ganun po. Pero isa po sa mga nagiging challenges ko bilang Christian is, imposible po ba na madala ko yung parents ko knowing that God can do the impossible? Ano na po ako kumbaga, naipakita ko naman na po yung pagbabago sa sarili ko, pero nahirapan pa rin po akong Yakagin sila dito po sa church. Same story tayo, pero medyo mas, deeper yung akin. Hi! Nagpa-vlog kami. Ayun, so, sa akin, siya? Ano ba yung akin? Sa akin kasi ang context, yung family ko, nag-church na kami lahat before. Lumaki kasi ako kasama ko sa father ko, mama ko. Lumaki kami nung elementary kami, nag-church kami sa day by day. Tapos, nag-church kami lahat. Then, nung napunta kami ng Las Piñas, nag-backslide. Pag sinabing backslide, as in, balik sa dating buhay, mas malala pa. So, literal na backslide. So, kaya medyo challenging yun sa akin kasi meron na silang background sa church, tapos minsan natingin sa tao. So, hindi imposibleng madala natin sila sa Lord. May part lang na challenging, although ako noon, napakita ko naman na bakit ako pinipigilan mag-church? Nagbabago naman ako, nag-ano naman ako. Hindi kasi mismo na, yun pa din, hindi natin makokontrol sila na kailangan sumama kayo sa akin. Kasi kahit, minsan kapag pinipilit pa nga natin, lalo silang ayaw. Ganon yung nangyayari. Pero, continue lang natin yung last help and serve pa rin, lalo na family natin yun. Mas lalo dapat natin gawin sa kanila para ma-win sila. And one day, sasama sila na magtutuloy-tuloy na maging disciple ng Panginoon. Una sa lahat, wag lang nating panghinawaan yung panalangin. Kasi yun din yung iniiyak ko Iniiyak ko lagi pamilya ko. Lord, everyday, Lord, yung pamilya ko ganito. Lord, ganito yung pamilya ko. Tapos ako naglilingkod sa'yo. Lord, isave mo po sila. Lord, ibalik mo po sila kasi nagsisimba na nga lahat Tapos nayakag ko na yung family ko dito. Tapos yun na naman, hindi na naman ulit nag-church. Pero yung faith, sabi sa word ng Lord, ako pinanghahawakan kong verse, I forgot the exact verse, pero sabi doon, if I believe in you, me and my family will be saved. Ayun. So, we will serve the Lord together someday. So, yung faith, dun pa din, kahit na parang ang nakikita natin, parang hindi natin sila mayakag. Parang ang hirap-hirap. So, una, kailangan din faith, prayer, then, continue lang yung pakita mong may pagbabago sa'yo, lalo na bagong Kristiyano, 2024. So, pag nakikita kasi nilang may nagbabago sa'yo, unti-unti silang maa-amaze. Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Bakit iba siya dun sa ibang kabataan ngayon, ang mga nagwawala sa buhay? Ba't iba tong anak ko ngayon? Kasi may Lord siya. So, totoo naman. Iba yung tao na may Kristo sa walang Kristo. So, makikita yung difference sa'yo. Hindi mo man sila mayakag agad, one day, have faith. Someday, kasama na din natin sila. Parang maiyak na po ako. Iyak ka na. Opo, ano po kasi talaga, simula po nung naging Christian ako, yung saya po kasi, yung saya na hindi mo siya may explain kasi, ikaw lang yung nakakaranas, tapos, limited lang po, sa'yo lang talaga, hindi na po na-share sa iba.
natuto po kasi akong mangarap nung meron na po akong Christ sa buhay. And sabi ko, if dito nakahanap ako ng purpose ko, parang may calling ako, na-anoint ako to be worship leader, tapos nakamit po ako, marami po akong naging kaibigan, marami po akong naging mentors na talagang hindi lang, parang nasabi ko, hindi lang pala ako yung nakakaranas ng hirap. Paano po kaya kapag kasama na yung family ko, sila din nakarealize na meron po kasing part sa buhay namin na talaga inisip namin imposible na lahat. Na, simula po nung nawala ang lolo, si mama po, even me po, question ko before, nung hindi pa po ako Christian, nung nawala si mama na, mapapatuloy ko pa po ba yung buhay ko or pag-aaral ko since alam po natin na ang mother is parang direction natin. Yun po. And simula nun, naging gulo na po yung buhay ko. And yung redirection po pala, because of my mom's, death, dito po ako dinala sa simbahan. Sabi ko, there's joy na kompleto kayo as a family, pero mas overflowing yung joy if may Jesus. Ngayon po, yun yung gusto ko na maranasan nila kasi ayoko na ako lang. Oo. Opo. Gusto natin, yun yung frustration ng mga Kristiyano eh. Lalo na pag first Christian ka sa family. Frustration natin na sila din, makatanggap din kay Lord, makilala din si Lord, kung paano natin nakikilala si Lord. Higit sa lahat yung, Lord, wag po silang mapunta sa impyerno. Yun yung worry ko bilang isang Kristiyano na, Lord, na mabigyan mo pa sila ng chance na makapag-serve sa'yo, makilala ka bilang Panginoon na tagapagligtas nila, at hindi sila mapunta ng impyerno. Pag nag-rapture, sama-sama kami kung hindi pa kami mamamatay. So, yun yung, bilang mga Kristiyano, i-cry out natin lagi kay Lord. Kasi, susupuan ba natin, pamilya natin yun. Kasi kahit naiwan tayo, mga ka-churchmate natin, pwede tayong iwan eh, pero yung pamilya natin, matatakbuhan pa rin natin, whether Kristiyano sila o hindi. So, ang pinaka-concern lang natin, yung soul nila din talaga, na mapunta ng langit pag namatay sila. Or pag nag-rapture, ma-rapture sila, hindi maiwan. Ayun. So, frustration natin yun yung iiyak natin lagi kay Lord. At walang imposible kay Lord. And pag nasa loob tayo ng bahay, the more tayong maging Kristiyano. Ayun. Kasi the more na napapakita mo yung Christ-likeness mo, mararamdaman nila yun, hindi yung pinipeke mo, dun sila lalong ma-amaze sa goodness ng Lord. So, always remember, we cannot convict them. Si Lord ang magkukonvict. Just do your part as a Christian. Be Christ-like. Yun. May tanong pa? Medyo marami. And add up ba? May add up? Dun sa Oops, alam kong bitin na naman. At ang susunod na pag-uusapan natin sa episode 3 ay tungkol how to deal the pain at paano natin ma-encourage yung iba nang meron din tayong nararanasang pain. Gusto mo yun? Abangan natin yan sa susunod na episode. At kung meron kang katanungan, katulad ng isang kabataang ito na si Misha, pwede kang makiupo sa akin. Pwede kang maging tanong troopers, pwedeng online, pwede rin naman na face-to-face. Yun lamang sa ngayon. See you and God bless.